how would you describe Alden as a leading man? Sobrang sarap niya po ka-work. Actually, si Alden kasi hindi ko po siya first time makatrabaho. I guess up to this, yung ganito katagal. Before po kasi normally endorsement shoots lang or endorsements ganon. The very first time I worked with him was, I think, nasa Pop Girls pa po ako noon. So baka 16 or 17 years old po ako noong time. 32 na po ako ngayon. So that was the first time that we worked together. And ano siya, as in, ang dami naming napag-uusapan, hindi siya mahirap pakisamahan. And one of the things that I really loved about him is that lahat kinakausap niya. Yung buong team kinakausap niya, he knows how to, parang kaya niyang makisama, nakikipagpiruan siya, ganon. And everything about him is just so light. Tapos ang sarap niya ka-work kasi very collaborative siya. Pag may mga scenes kami, parang pinag-uusapan talaga namin, uy, bakit? What do you think ganito yung reaction ni Jawar? Why do you think, ano bang pwedeng gawin? Parang hinihimay namin yung mga eksena namin. Thank you, Nadine. Dahil Thank you. dyan, pupunta na ako ng shirt. Hindi ako nakakarating doon. Pero Punta ka dahil na. dyan, dahil sa show niyo. Punta ka na po. Oo. One of these days. Thank you, Nadine. Thank you. Thank you so much. Hashtag Shargo Curse. Up next, we have from Daily Tribune, Jeff Fernando. Hi Nadine. Hi. Hi. Nadine, first question is, pag may bago kang endorsements or any endorsement na inilalapit sa'yo, ano yung standard mo lagi na hinahanap or sinusunod bago mo tanggapin? Marami. Hindi lang po isa. Well, definitely because because I am vegan. That's one of the things that I make sure na on point sa mga brands po na tinatanggap ko. And second, it needs to be something that I really want to parang nagagamitin ko din or na-ipopromote ko din. That's very important to me. Kasi nga po, di ba, unlike before, parang pag nag-endorse ka kasi dati, may photo shoot lang, tapos may commercial, and then may billboard, and then minsan may events, gano'n. This time it's very different. Kasi may content ka na, you make your own content, you have to kind of use the products as well. So very important po sa akin that the product that I would endorse is something that I would also actually use. Okay. Nadine, ang next question ko is, kumbaga parang nagiging parallel yung career niyo ni Catherine na nakawala sa love team, parang stand-alone personality or celebrity kayo ngayon. Ngayon ang tanong is, ang daming natutuwa dahil pareho na kayong award-winning. Any chance daw ba na magkatrabaho kayo sa pelikula? Nag-work na po kami before actually, but for an endorsement. And I think it's great na, na this time around, parang hindi na nakakahon yung mga artista natin sa love team Yes. or sa isang partner lang. Kasi Oo. parang, I guess what makes projects exciting din are normally the people that, especially for me yung pinaka-exciting po kasi sa akin are the people that I would work with. Para at least this time around, hindi na siya paulit-ulit. It's always a different flavor. Di ba? Parang collaborative na siya. So, yes, why not? And I've worked with her before. And last question na din is, tungkol sa Siargao. Pag tourism kasi dito sa Pilipinas, ang laging naunang iniisip, Boracay, Palawan, Cebu. Naisip mo ba na underrated ang Siargao? Kasi di ba dapat, sabi mo nga, ang ganda niya, iba yung dating ng lugar, a place for healing, ba't hindi siya napapasama doon? Or better, kaya nandun na lang siya para hindi siya ma-exploit? Ikaw, anong ano mo doon? I honestly don't think that Siargao is underrated. I do saw an article before na Siargao is actually one of the top places to visit na in the Philippines. And a lot of people outside of the Philippines, yung mga foreigners know that. And I do think that that's the reason why a lot of people have been visiting Siargao. Okay. In a way ba yan, worried ka kasi sabi mo nga ang dami ng turista, yung exploitation ba? May worry ka bang gano'n? Definitely, there's a worry because the island is very small. Oh. Honestly, if you ask me, I would say that the island is not capable of mass tourism. Siargao has always been, a place that parang
ang na-attract mga people who are mindful, people who are spiritual, people who actually care about the environment, community. And yung vibe talaga ng island or yung energy talaga ng isla is like that. Siargao kasi is very, I would say, it's not, parang hindi siya ganon kakilala katulad ng Boracay or ng Palawan, ng ganon pa katagal. Parang very new yung Siargao. So, it's right now, parang unti-unti pa lang siyang nakikilala. And I honestly like that yung mga pumupunta doon normally, yung mga backpackers, people who are soul-searching, people who love nature, who love the environment. And honestly, I do hope that it stays that way. Because as much as the island kasi takes care of its visitors or the people who also go there, I would wish din na yung mga pumupunta doon may pakialam or may care din para sa isla and are mindful. Thank you, Nadine. Thank you. Thanks so much for Jeff. Up next, let's have from Lion Ear TV, Richard Paglikawan. Hi Nadine. Hi! Good afternoon. Afternoon. Congratulations dun sa bago mong series. Ito na nakakatuwa lang na syempre from Nadine na noong 2010 ba? Tama ba? Pop Girls up to now. Yeah. Parang ang laki ng pinagbago mo, especially sa maturity and kung paano mo hinahandle lahat. Especially yung parang love mo sa nature, etc. Ganyan. Sa palagay mo Nadine, ano yung pinakamalaking nangyari from the past na dahilan para maging ikaw yung Nadine ngayon na mas loving sa nature, basta overall. I think seeing all the different injustices that are existing, or at least injustices sa environment, sa tao, sa mga hayop, ganyan, in general, parang ang hirap lang na makita mo yung mga ganun, tapos wala kang ginagawa. Especially if you know that, you have the platform to speak up, you have the platform to inspire change, or to at least, put that idea into people's mind and to kind of, parang ma-realize din nila na, oo nga, no, bakit nga ganun. Hindi naman din siya, I would say na hindi siya overnight na nangyari sa akin. Parang gradually din po siya. It really started when I was younger. Pag uuwi ako from school, nagpupulot ako ng wrappers ng candy. I didn't really understood why. Basta ang alam ko lang is masama yung magtapon ng basura. Dapat talaga mapunta siya sa basurahan. And I was saying din kanina na parang naalala ko na nung may malaking puno ng mangga sa bakanting lote sa tabi ng bahay namin. Nalungkot ako ng gusto. And so I think din siya, parang it was a long time coming din. Di rin naman siya overnight. But yun nga po, just to cut it short, it's really mahirap makakita ng injustices and tapos wala kang gagawin about it. And balik tayo sa pagiging businesswoman mo. How do your businesses and endorsements fit into your long-term career? Well, yung businesses naman po kasi, I would say that at least the ventures or the businesses that I want to invest in are siguro things din naman na applicable, not just in my daily life, but at least, have the same values that I have. So, I mentioned D-Husk earlier, which is yun nga po like a plant-based milk brand company. And it's really more of like, being proud na local and also giving back to the farmers. Meron din naman po akong venture that's more on mental health, which is, mind you, it's a mental health platform. I've actually been with them since the pandemic. So it's really important for me that the businesses that I put my money in, or at least that I put my time and that I invest in, are very close to my heart and that there are things that I really believe in. Thank you, Nadine. Thank you. Congratulations on that. Thank you. Thank you